Akala mo ba kabisado mo na ang laban ni Crollo laban sa Zoldyck? Panoorin mo ulit pero sa sobrang bagal. Maraming split-second details ang magpapabago sa tingin mo sa laban na ito. Sa video na ito, tinalakay natin ang malalim na detalye sa laban ni Crollo Lucifer at ng mag-amang Zoldyck sa Hunter x Hunter. Mula sa pagkilala ni Silva sa lason ng kutsilyo, hanggang sa subtle hit sa baywang ni Crollo at sa huling paglihis ng Nen attack, bawat segundo ay may kahulugan. Kung mahilig ka sa breakdown, hidden details, at malalalim na X-analysis, siguradong para sa iyo ang content na ito. Sumali sa HXH community para sa mas marami pang Hunter x Hunter theories at analysis. Kamusta mga ka-Hunter? Ngayon, hihimayin natin ang isa sa pinakamatinding laban sa Hunter x Hunter, si Crollo laban kina Zeno at Silva Zoldyck. Panoorin natin ito sa sobrang bagal na playback, dahil maraming split-second details ang halos hindi napapansin sa normal speed. Sa unang sagupaan pa lang, kita na agad ang coordination ng mag-ama. Tinamaan ni Zeno si Crollo ng isang malakas na Nen Blast. Nang itaas ni Crollo ang braso para depensahan ang sarili, napunit ang manggas niya. Pero eto ang subtle detail, sa pagbagsak ni Silva mula sa itaas, kung i-zoom mo at babagalan hanggang 0.1 speed, makikita mong nadapuan niya ang damit ni Crollo, dahilan para mas mapunit ito. Isang iglap lang ang eksenang to, pero ipinapakita kung gaano kaliit ang pagitan ng buhay at kamatayan sa pag-iwas ni Crollo sa atake ni Silva. Sobrang precise ng animation. Pagkatapos makaiwas, agad nag-counter si Crollo. Sinubukan niyang gulatin si Silva gamit ang isang biglaang saksak. Pero mas lalong naging interesante ang reaksyon ni Silva. Imbes na harangin ang kutsilyo, na siyang natural na response ng isang assassin, agad siyang umatras at gumawa ng distansya. Hindi ito simpleng instinct. Lumaki siya sa pinakadelikadong pamilya ng assassin sa mundo. Kung ordinaryong kutsilyo lang iyon, hindi siya iiwas ng ganon. At dito papasok ang malaking detalye. Nakilala ni Silva ang kutsilyo. Ito ay gawa ni Ben Dolan, isang serial killer na gumagawa ng natatanging kutsilyo sa bawat biktima. Mas nakakabilib pa, na-identify niya ito base lang sa itsura. Kung babalikan mo ang ilang episode bago nito, binanggit ni Kaluuya na may kinalaman ang ama niya sa pagpatay kay Ben Dolan. Kaya malinaw na kabisado ni Silva ang disenyo ng sandata, at alam niyang may lason iyon. May isa pang mabilis na detalye, nang magasgasan si Silva sa braso, may manipis na trail ng dugo na halos hindi mo mapapansin. Agad niyang pinisil ang sugat para mailabas ang dugo na may lason. Kumuha siya ng hibla ng buhok, isinubo muna sandali, saka ginamit pambalot sa sugat para pigilan ang pagkalat ng toxin. Mahalaga ito dahil ang mga Zoldyck ay sanay at halos immune sa karamihan ng lason. Pero dito, nagmadali si Silva. Ibig sabihin, ang lason na iyon ay tunay na mapanganib. Si Crollo pa mismo ang nagsabi, 0.1 mg lang ay kayang magparalisa ng isang balyena. Dahil sa mabilis na desisyon ni Silva na umatras, nailigtas niya ang sarili. At agad ding lumapit si Zeno para siguraduhin ang kalagayan ng anak niya, senyales kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Habang papalapit si Zeno, makikita mo ang sirang sahig, patunay ng lakas ng paglapag ni Silva kanina. Ngayon, isa sa mga paborito kong detalye. Nang maunawaan ni Zeno kung gaano kapanganib si Crollo, ginamit niya ang Dragon Head, isang long-range Nen technique. Sumagot si Crollo gamit ang Bandit Secret. Inilabas niya ang Nen Cloth na ninakaw mula sa isang Shadow Beast. Naiwasan niya ang unang atake, pero kung babagalan mo, makikita mong tinamaan siya sa baywang sa pangalawang pagkakataon. Hindi ito obvious sa normal speed. Ang plano ni Crollo, hulihin si Zeno at nakawin ang kanyang ability. Pero napagtanto niyang sobrang delikado itong gawin sa gitna ng laban. Kaya kinansela niya ang attempt at mas pinili ang survival kaysa sa risk. Isa ito sa bihirang pagkakataon na mas pinili ni Crollo ang pag-iingat kaysa sa agresibong strategy. Habang ginugulo ni Silva si Crollo, nagkaroon ng opening si Zeno. Nahuli niya si Crollo gamit ang Dragon Head. At eto ang isa pang hidden detail. Akala natin dati diretso lang hinuli ni Zeno ang binti ni Crollo. Pero kung babagalan mo, si Crollo pala ang unang sumipa gamit ang kaliwang paa.
Hinarang ito ni Zeno gamit ang kaliwang braso at agad na nilock ang binti. Nang tangkain ni Frollo ang isa pang sipa, pinatungan ni Zeno ng sariling paa para tuluyang ma-disable ang galaw. Habang nakalock si Frollo, pinagsusuntok siya ni Zeno at sumenyas kay Silva para tapusin ang laban. Walang pag-aalinlangan, naglabas si Silva ng napakalakas na nen-attack na nagpayanig sa buong gusali. Pero heto ang twist. Inupahan pala ni Frollo si Illumi para patayin ang Tendons, ang mismong kliyente ni Zeno at Silva. Nang mamatay ang Tendons, wala na silang kontrata. Wala na silang dahilan para patayin si Frollo. Pagkatapos ng pagsabog, makikita sa debris ang malaking butas sa kisame, gawa ng Nen Orbs ni Silva. At kung tititigin mo, may gumagalaw pang mga bato sa eksaktong pwesto nila Zeno at Silva. Ibig sabihin, inilihis ni Silva ang final attack pataas sa huling segundo para hindi sila tamaan. Sobrang subtle, pero nagpapakita ng perpektong synchronization ng mag-ama. At para sa akin, ito ang pinakapoetic na detalye. Paglabas ni Zeno sa guho, punit ang kapa niya. Ang bahagi kung saan nakasulat ang mga karakter ay napilas. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, isang araw ang lumipas na hindi siya nakapatay. Tahimik, simple, pero napaka-makabuluhan. At dito nagtatapos ang isa sa pinakamahusay na laban sa Hunter x Hunter.